Hello guys, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng simple 3D animation video na kahit bata kayang-kaya gumawa nito at hindi po natin kailangan ng high-tech gadgets and software or editing skills sa paggawa ng animation video. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay sundan nyo lang po yung full tutorial ng video ito at syempre kailangan po natin ng smartphone or Android phone na ating gagamitin sa paggawa ng animation video. Hello guys, may ipapakita ko sa inyong example kung magkano ba ang kinikita ng isang YouTuber sa paggawa ng mga ganitong klaseng content or simple 3D animation videos. Kung papanoorin po ninyo yung mga video ni Judah Sketch Animation, magkakaroon tayo ng idea na gumagamit po siya ng AI video generator para ma-execute yung action ng script, para gumalaw at maging live yung animation. Kung titingnan po natin sa Social Blade website, itong si Judah Sketch Animation Channel, yung kinikita po nito ay hindi po bababa sa 155 USD monthly. At pwede pang umabot ng up to 2,500 USD yung earnings po nito monthly. And take note lang po, estimation lang po ito guys, no? Pero may katotohanan naman po based on my experience. So tara guys, simulan na po natin yung step-by-step tutorial kung paano gumawa ng 3D animation video gamit lamang ang ating smartphone. So ang first step tutorial, pumunta po tayo sa chatgpt.com. Libre lang po ito guys, kahit sino pwedeng gumamit nito. So doon lang po tayo sa free version mga kaibigan. And ganito po yung magiging itsura niya. Kailangan po natin dito gumawa ng account para po ma-access po natin yung message prompt dito po sa part po ng ibaba. Sa ngayon dito, mag-iisip po tayo ng topic or interesting stories na may high searchable but low competition. Like this. For example, ang naisip po natin ay tungkol sa Bible stories. So, ang gagawin po natin, manghihingi po tayo kay ChatGPT ng list of short stories about Bible. Ang sasabihin po natin sa kanya ay, give me a list of interesting stories about Bible. So, ito na nga guys, binigyan tayo ng list, 12 topics po yan at pipili lang po tayo dyan or kung wala po kayong nagustuhan dito, pwede po tayo mag-request ng another interesting ideas or topics kay ChatGPT. For example, ang napili po nating story ay tungkol po kay Joseph and his brothers. Genesis 37 and 39 to 45. And ang susunod po natin gagawin ay hingi po tayo ng story ni Joseph and his brothers. At ito po yung dapat na naka-include sa message. Kailangan po natin ng scene. Kayong bala kung ilang scene ang gusto po ninyo. For me, 12 scenes po ang gagawin ko guys. And additionally, nag-request din po ako ng image prompt sa bawat scene. At ito po yung pinaka-important parts for consistency of characters guys. I-include po ninyo sa request yung face details. Sorry hindi ko po nailagay pero kailangan isama nyo po iyan. Then yung clothes and descriptions of character, wag na wag nyo pong kakalimutan iyan. Para po same yung character na lumabas kapag nag-generate po tayo ng image later. So ito na po yun guys, may 12 scenes na po tayo and may descriptions and image prompt na din po tayo. By the way guys, huwag nyong pansinin tong request ko, i-disregard po natin yan kasi magre-redundant lang po siya sa image prompt. So, ang gusto ko mangyari guys, gusto ko siyang gawing animation in 3D Pixar style. Pwede din pong anime style pero mas clickable po siya kapag naka 3D version. Ang sinabi ko dito ay add 3D Pixar style for each image prompt. So, same lang din po ng prompt sa itaas, nag-add lang siya ng 3D Pixar style sa bawat image prompt. So, ang next step, i-convert natin yung scene into short story. So, ito po yung lumabas, masyadong mahaba, kukulangin po tayo sa free generated image later. So, ang gagawin po natin, mag-request ulit tayo kay ChatGPT. Sabihin po natin, i-summarize the 12 scene into short story. At ito na nga guys, may buod na po tayo ng kwento ni Joseph and his brothers. Okay na guys, tapos na po tayo kay ChatGPT. Nakuha na po natin yung kailangan natin sa kanya. So, ang second step tutorial in this video ay gagamit po tayo ng Copilot application para makapag-generate tayo ng image or pictures. Pwede po natin ma-download ito sa Play Store or pwede din po natin ma-access ito through website.
in my opinion, mas nire-recommend ko si Copilot application for generating image kasi unlimited po ito with DALL-E 3 and wala po itong watermark sa image and also libre po ito para sa lahat. Wala po tayong babayaran. For me, since puno na po yung storage ko, sa website na lang po tayo mag-open ng application. Dito kailangan po natin mag-create ng account para may access po tayo sa GPT features mga kaibigan. So, ang ginawa ko dito, bumalik ako kay ChatGPT, kinapi ko itong first scene image prompt, and then pinaste ko dito kay Copilot. So, make sure na magre-reply si Copilot ng ganito. I'll try to create that para po mag-generate siya ng image. So, ito po yung mga images na binigay ni Copilot. Maghahanap lang po tayo dyan ng 2 to 3 pictures na may consistent characters na pwede po ninyo magamit later. So, paano mag-download ng pictures? I-click nyo lang po yung image, then click nyo lang po yung download button. So, ganun lang guys, para maging maayos, i-click nyo lang tong plus chat para sa scene 2. May limit kasi yung prompt per chat, up to 5 times only. So, balik ulit tayo sa ChatGPT, i-copy nyo tong image prompt sa scene 2. Then, i-paste nyo sa Copilot, new chat. I-rename nyo na lang po para hindi po kayo malito, no? Then, ito na po guys, nag-generate na po siya ng image. Hanap lang ulit tayo dyan na may consistent characters. So, ganun lang ang gagawin nating step hanggang sa 12 scenes mga kaibigan. Okay, so ngayon guys, may 12 scenes na po tayo at may download din po tayong images. I-finalize na po natin yung mga pictures para po sa short story natin. Ang ginawa ko, kinonvert ko muna siya sa 16:9 ratio at ganito na po yung naging itsura ng image. May makikita kayong puti sa gilid. Ang reason ko dito kapag nag-generate tayo ng video later ay para ma-delete po natin yung watermark sa may part po ng gilid. Ibig sabihin buo pa din yung image natin nang wala tayong kinakrop or hinahide na watermark. So, nagkakaintindihan po tayo dyan, no? Ang third step tutorial for this video ay i-convert po natin yung mga generated pictures into generated videos. So, ibig sabihin, papagalawin po natin yung mga images, mga kaibigan. Dito po sa third step, gagamit po tayo ng Luma AI Dream Machine Generation. So, i-search nyo lang po yung website niya or may link po ako dyan sa description below. At kailangan po natin mag-create ng account dito para ma-access po natin yung features. For every new user, may free 30 generation po tayo per month. So, unlimited creation po ito guys with commercially use. Kahit gumawa tayo ng maraming account dito, wala pong problema. So, paano ba natin gagamitin ito guys? Simple lang. I-upload nyo lang po yung generated image one by one. Then, kailangan nyo po i-check itong enhance prompt para po si AI na po bahala kung paano niya papagalawin yung image. Or pwede nyo pong lagyan ng command prompt dito po sa box para po sa specific action na gagawin ni AI sa image. At ito na nga po yung mga generated videos na nagawa po natin gamit si Luma AI Dream Machine. Total of 29 videos. Hindi ko na pinakita sa inyo isa-isa kasi mahaba po yan. Time consuming po mga kaibigan. Okay, so tapos na po tayo sa third step. Ang fourth step tutorial ng video ito ay gagamit po tayo ng text-to-speech para po sa storytelling ng video. Kung pangit po yung boses natin katulad ko, the best option ay gumamit po tayo ng AI voice generator. May mga website na may free plans, pwede po natin magamit sa ating content katulad po ng 11 Labs. Kaso may limit yung characters or text at kukulangin po yung storytelling natin. Pwede din po sa Cloud TTS, libre lang po siya. Pwede nyo gamitin ito for commercially use. Basta i-modify lang po ninyo yung generated voice sa video editor later. Pwede din po mismo sa ChatGPT. Pwede nyo po i-record yung sound internally. I-click nyo lang po ito guys para po basahin ni ChatGPT yung nagawa po nating short story. For me, ang ginamit kong text-to-speech mga kaibigan ay sa CapCut application. CapCut application. Para madali and accessible at dito ko na lang gagawin lahat ng kulang like sa sound system. And the final step tutorial for this video ay gagamit po tayo ng any video editor para mapagsama-sama po natin yung mga na-generate na videos. Gumamit ako ng CapCut application. In-import ko lahat ng videos related kay Joseph from scene 1 to scene 12. Total of 29 videos, 2 to 5 second each videos. And then, nilagyan ko ng speech voice gamit si CapCut. And naglagay din po ako ng background music and also sound effects
para sa mga ibon, crowd noise at iba pa guys. And then kapag na-finalize na po ninyo, i-export na po natin yung project. Ayan, at ito na nga po yung final product ng simple 3D animation video na nagawa po natin tungkol kay Joseph and his brothers. So, panoorin po natin guys, no? Joseph, the favored son of Jacob, wore a multicolored coat that made his brothers jealous. He shared dreams where he ruled over them, increasing their resentment. They threw him into a pit and sold him into slavery to Ishmaelite traders. Joseph ended up serving Potiphar, an Egyptian official, and despite being falsely accused by Potiphar's wife and imprisoned him, he maintained his integrity and earned the trust of the prison warden. In prison, Joseph interpreted the dreams of Pharaoh's cupbearer and baker, correctly predicting their fates. When Pharaoh had troubling dreams of 7 fat cows and 7 lean cows, Joseph was called to interpret them. He explained that Egypt would experience 7 years of abundance followed by 7 years of famine. Pharaoh was impressed, and he made Joseph a powerful leader. During the famine, Joseph's brothers came to Egypt to buy grain. Not recognizing Joseph, who was now in a position of power, Joseph tested them before revealing his identity and forgiving them. The family was reunited in Egypt, where Joseph's wisdom and forgiveness brought them prosperity and peace. So, ganun lang kadali mga kaibigan, hindi nyo kailangan ng paid application or editing skills para makagawa ng ganitong klaseng content na kikita ng up to 2,500 USD monthly. At hanggang dito na lang po tayo. Kung nagustuhan po ninyo yung video, pa-click lamang po ng video ito at maraming salamat po sa inyo guys.